So ayun mga ka-farmers, bali pang 23 days na po ng ating mga RTL chickens dito sa ating farm. And wala pa rin pong nangingitlog sa kanila mga ka-farmers. So naghihintay-hintay po tayo para naman magkaroon na po tayo ng income kahit papano mga ka-farmers, para may pambili naman tayo ng kanilang patuka. So, ganoon talaga mga ka-farmers, pag yung RTL po ay dumating sa atin, talagang shoulder po muna natin yung magiging patuka nila hanggang sa sila po yung makapag-produce na. But pagdating po siguro na sila na po yung nakapag-produce, bali doon na po tayo magkakaroon ng kahit papano ay maliit na income. So, gaganda po ng ating mga RTLs, and medyo madumi na naman dito sa kanilang baba. So kailangan po natin maglinis mamaya para hindi po ma-attract yung mga lagaw mga farmers na pumunta dito sa ating mga manok. So ayun na nga may mga nagtatanong kung magkano po yung nagastos natin dito sa ating pag-uumpisa mga ka-farmers dito sa ating RTL chickens. So yung mga manok po natin ay nabili po natin ng 445 po ang isa, and 96 pieces po sila mga ka-farmers. So bahala na po kayong mag multiply kung magkano po yung natin nagastos. So yung cage naman mga ka-farmers ay niregalo lang po sa atin ito, at tayo po yung nagpapasalamat sa nagbigay. So at least less pa po yun sa ginastos natin sa pagpapatayo ng ganitong negosyo. And syempre yung kanilang patuka mga ka-farmers, yun nga, hanggat hindi pa po sila nagpro-produce ay shoulder pa po muna natin yung kanilang feeds hanggang sa sila po ay makapag-produce na mga ka-farmers. And yung pabahay, so ayun, gumastos po tayo ng 5,000 pesos mahigit dito sa pagpapatistis ng kahoy. And yung bubong nasa 4,000, and mga pako, and ayun. So yung paggawa naman mga farmers ay wala naman tayong gastos, dahil ako lang po mismo ang gumawa din nito, kaya hindi siya masyadong pulido mga farmers. But by the way, ang importante naman po dito ay maging secure yung ating mga alaga, at hindi po sila maulanan, and hindi maging basa dito sa loob, importante yon pag tag-ulan, para maging safe pa rin po yung mga alaga natin. Ayun. So yung pinapakain na pala natin, pure blend po yung napili nating ipakain sa kanila mga farmers. Kaya lang parang napapansin ko ay hindi nila masyado gusto itong feeds po natin. Siguro bawas-bawasan muna natin ng konti yung nilalagay natin, dahil ayaw naman po natin na magpalit na lang basta-basta mga ka-farmers, baka may stress po yung ating mga alaga. So kumbaga bawasan lang natin muna konti yung kanilang patuka, para pag naubos nila, syempre pagdating ng mga alas 3, kasi alas 3 na po tayo ng hapon nagpapakain, medyo magutom sila ng konti kahit papano. So hanggang lumakas lang po silang kumain mga farmers, dahil marami talagang natitira So ngayon kita nyo, binawasan po natin yung percentage na nilagay natin. Pero ayun, parang pa rin mga farmers, parang hindi pa rin nila maubos. Siguro dahil na rin sa panahon, medyo malamig kasi yung panahon mga farmers. And siguro lang to, naninibago lang sila sa feeds kasi nga nag-ship tayo. Pero pag nasanay siguro sila mga farmers ay na po ito, mauubos na nila. So 10.5 kilos yung pinapakain natin nung una. Sa maghapon na po yun mga farmers. Bali dinidivide na lang po natin yung paglalagay. And yung mga vitamins naman is sa isang week, 3 days lang na tayo naglalagay. So sa ngayon, Vitamin Pro po yung ginagamit natin.
para antay yung sa stress nila anuhan na rin po mga ka-farmers. And mayroon na rin po tayong biniling egg 1,000 para pag napansin po nating malapit na silang mangitlog ay maglalagay na po tayo mga ka-farmers ng vitamins na egg 1,000. So i-observe natin mga farmers kung magiging maganda yung bentahan talaga ng itlog pag sila po yung nakapag-produce na. And yung market talaga mga farmers ang gusto nating muna obserbahan, dahil nga hindi pa naman natin alam kung saan talaga ibabagsak yung mga may produce natin. Kaya 2 sets pa lang po yung kinuha natin para ibagsak ko muna sa tindahan namin, dahil may tindahan naman tayo mga farmers. And pagka talagang gumanda, so little by little siguro magdadagdag tayo mga farmers, at magpo-focus siguro tayo sa mga paitloging manok. So ayun sa mga nagbabalak pong mag-umpisa sa ganitong larangan ng negosyo, so kailangan na po nating mag-ipon-ipon, dahil kailangan po talaga ng financial sa ganitong business.